Nakakuha na kami ng aming Christmas tree kahapon. Ang goal ko naman today ay maglagay ng mga palamuti or i-decorate ito. So, ang una kong ginagawa pala ay yung paglagay ko ng mga Christmas lights. Ganito pala ako maglagay ng mga Christmas lights. Rinarap around ko ito sa mga sanga para kada sanga ay mayroong ilaw. Mahigit 12 foot po pala ang taas ng kahoy na to, kaya inusod ko ito malapit sa railings namin sa second floor para maabot ko yung tuktok at ma-wrap around ko yung mga lights doon sa itaas. At yan, nalagyan ko na lahat ng Christmas lights. Pagdating dun sa dulo, medyo kinapos na ako ng lights, so hindi na masyadong marami dun sa taas. Pero okay na rin. Yan, kumukuti-kuti-tap. Nilabas ko na yung mga decorations na gagamitin ko. Hindi pa ako sure kung anong kulay yung gagamitin ko this year. Pero ito yung mga branches na gagamitin ko. May puti, may pink, may pula, may green, may kung ano-ano pang kulay. So, paglalaroan ko muna kung ano yung magandang combination. Mga naipon ko lang pala ito ng mga ornaments for the past 6 to 7 years. At the end of the season po pala ako namimili kasi mas mura yung presyo ng mga ornaments. Tapos bumibili din ako sa thrift store ng mga used ornaments para mas mura. Ito yung una kong isasabit, mga iba't ibang size ng Christmas balls na itinali ko gamit yung floral wire at hinabaan ko lang yung floral wire para yan yung gamitin ko na pangsabit sa sanga. Tapos lagyan ko din ng purple at pink and gold na mga Christmas balls na iba't ibang size. Tapos naglagay ako ng tiga-apat na maliit na Christmas balls na iisa ang kulay sa isang sanga. Pag nagsabit pala ako ng mga ornaments, sinasabit ko sila by color para maikalat ko sila evenly around the tree at para pantay yung pagkakalat ng iba't ibang kulay. Next, isasabit ko naman yung ornament na to. Gusto ko yung ornament na to kasi parang nagre-resemble siya ng icicle. Ang susunod ko naman na gagawin is ilalagay ko yung star sa pinakatuktok ng kahoy. So binabali ko lang yung pinakatuktok na sanga kasi ipapasok ko yung mga sanga na yan sa handle ng star na ilalagay ko. After ko mailagay yung star, ilalagay ko naman yung mga holiday picks or yung mga artificial branches na kulay pink, puti at pula. Usually, una kong gawin ito, pero hinantay ko pa yung kasi yung asawa ko na kunin yung 10-foot na hagdanan, kaya huli ko na siya nagawa. Mas mainam na gawin ito before isabit yung mga ibang ornaments sa ilalim kasi may tendency na pag ginawa mo ito sa huli, malalaglag yung mga nasabit mo na ng mga ornaments. Itinutusok ko lang pala ang mga ito sa gitna ng mga sanga-sanga at kung hindi ito nagsistay sa posisyon na gusto ko, ginagamitan ko lang ng floral wire or anumang wire na pwedeng ipangtali. Next naman ay meron akong mga iiksing holiday picks na ilalagay ko sa dulo ng mga sanga. Tapos ilalagay ko naman yung mga special at unique na mga ornaments na meron ako. Ang iba sa mga ito ay may naka-attach na clamp na kinaklamp lang sa mga sanga. At may mga natira pa akong mga pink na holiday picks. Ilalagay ko din ang mga ito sa dulo ng mga sanga. At lastly, meron akong mga beaded garland na isasabit ko sa palibot ng Christmas tree. At sa wakas, natapos ko na rin i-decorate yung aming Christmas tree. Sa mga nag-request po na gusto nyo itong makita, ito na po yung aming Christmas tree this year. Merry Christmas! Maligayang Pasko sa inyong lahat! Bye!